to my channel, my journey to 5 years. This is Joanna. Kumusta po kayong lahat? Lockdown pa rin tayong lahat. So, ingat-ingat, doble ingat po. Nung nakaraan, di ba, nakwento ko sa inyo, tapos pinakita ko sa inyo yung poklat, yung malaking tahi ko, tapos yung bakit siya bumuka, kung ano yung ginawa ko nung bumuka. So, ngayon, ikikwento ko sa inyo yung ginawa ko naman nung nagre-recover na ako. So, again po, naoperahan ako ng radical hysterectomy kasi nagkaroon ako ng cervical cancer stage 1B. Sa cervical cancer kasi, pagka daw, sabi ng explanation ng aking oncologist dun sa Malaysia na pag yung tumor niya doon pa lang sa cervix, tapos hindi pa siya nag-i-invade sa ibang organ or sa ibang parts, tapos yung size niya is 4 cm. So, ang first option nila is opera para tatanggalin yung pinagtubuan niya. Siya mismo tanggalin siya kasi hindi naman siya, tapos yung wala naman siyang involved na lymph nodes, dun pa lang siya sa isang part. So, yun yung kanilang protocol. So, ganun yung pinagawa ko sa akin. So, radical hysterectomy, yung sa akin, yung iba kasi tinatanggal yung ovary. So, sa case ko, hindi tinanggal kasi hindi naman daw siya affected. Kumbaga, hindi infected yung ovary ko, kaya iniwanan nila. Tapos, meron din case na yung ginagawa nila, itinataas nila yung ovary. Parang nililihis nila. Kasi meron kasi na iba na mag-undergo sa radiation, ililihis nila doon sa hindi siya tatamaan ng radiation. Para yung sa iba na gusto pa rin nila magkaanak, magkakaanak ba din sila kasi hindi siya maluluto ng radiation, hindi siya tatamaan, pero true surrogacy na lang, true surrogate. Pagka inilihis yung ovary, tapos hindi naman siya infected, ganun yung ginagawa nila. Sa case ko, tanga-tanga ako kasi hindi ko tinanong, hindi ko natanong kasi windang na, di ba? Windang na ako, kumbaga hindi ko na inano na saan ako gusto kong iganito siya para magkaanak pa ako. Hindi kasi parang talagang ano ko lang na tanggalin na talaga yung mattress na yung may cancer para wala na, 'di ba? Yun yung unang-unang pumasok sa isip ko, tanggalin na kasi para matanggal na talaga yung cancer. So, natanggal na nga siya, yung mattress, tapos yung cervix. So, sa recovering ko na, after nang na-confine ako sa ospital, so, umuwi na ako ng bahay. Tapos, di ba, nagkaroon siya ng infection. So, okay na ulit. Naayos na yung infection ko dahil ginamot ko na lang siya ng cotton, tapos yung salt water o kaya saline water. Yun lang yung ginawa ko. Tapos, natuyo na siya. Ngayon, nung sa bahay na ako, yung recovering na ginawa ko naman is dun sa pag-ihi ko, hindi pa rin ako umuihi ng diretso dun sa banyo. Meron akong arenola, doon ako umiihi kasi kailangan ko i-monitor yung blood, kung gaano kadami pa din yung discharge, yung lumalabas sa akin na dugo kasi dapat yun, pakonti na habang nasa bahay ako, kumbaga habang nagre-recover yung katawan ko, dapat pakonti-konti na siya kasi pagka wala pa rin pagbabago, iba na yun, di ba? Parang may mali na. So, sa akin naman, okay naman siya. Ganun na, umuunti na siya hanggang sa mawala na siya, hanggang sa mawala na. So, okay. Ngayon, sa pagkain, kasi 'di ba, nandun ako sa Malaysia, Muslim kasi yung karamihan ng tao doon. So, hindi yung baboy, hindi ganun na katulad dito sa Pilipinas na kahit saan. Tapos kasi 'di ba, tayo mga Pilipino, may kasabihan yung iba na pag bagong opera ka, pag may sugat ka, huwag kang kakain ng manok kasi malansa. Kasi matatagal siya bago maghilom yung sugat. Yun yung nasa isip ko, hindi ako kumakain ng manok, saka ng itlog. Ngayon naman, ang hirap humanap ng baboy. Tapos yung baka naman, ang mahal. Tapos, baka, ganun lang. Tapos sa Indian restaurant din, meron din doon. Pero, alam mo naman, ang mahal doon, ang mga ganyan, ang mga baka. So, hindi ako din masyado. Kaya, ang ginawa ko naman, ang kinakain ko is halos
nung time na yun doon ako, puro malalambot, mga lugaw, ganun yung kinakain ko. Kaya may mga sabaw-sabaw, hindi ako kumakain ng karning agad dahil nahihirapan ako pagka dudumi ako. Tapos, di ba, pag iire, yung tahi ko, pahiga ba to? O pahiga. Parang, alam mo yun, parang binibiyak yung katawan ko pagka umiiri ako. So, yung ginawa ko, ang kinakain ko, yung mga lugaw lang. Lugaw. Purong malalambot. Kasi, para pag dumumi ako, diretso na siya. Hindi ko na kailangang umiri. Kasi ang sakit, parang binibiyak yung katawan ko. So, after noon, na okay din yon dahil yung malalambot na din yung kinakain ko. Kumbaga, hindi din ako masyadong na problema. Sa exercise naman, sinabihan din ako na maglakad-lakad ng konti. So, yung ginagawa ko, naglalakad-lakad ako ng mga ilang hakbang. Pagpakiramdam ko na medyo napapagod na ako, sumasakit na, bumabalik na ako. Pahinga naman, tapos kinabukasan, ganun lang yung ginawa ko. So, hanggang sa umabot ako ng isang buwan, ganun. Tapos, bago mag 1 month, uuwi na ako ng Pilipinas. So, bumalik ako dun sa oncologist ko, nanghingi ako sa kanya ng recommendation kung sa doktor dito sa Pilipinas na dito na lang ako magpapatuloy ng check-up. Kasi, nung naoperahan ako, dapat after 3 months, next 3 months, na yung follow-up check-up. Kumbaga, regular check-up na yon para ma-monitor. Binigyan na lang ako ng recommendation dito sa Pilipinas. So, after ng 1 month, na mag-1 month ako doon, umuwi na ako dito sa Pilipinas. Kasi, okay naman ako noon. Nung 1 month, okay na yun. Kasi, ako nang mag-isa yung sumakay ng eroplano. Ako mag-isa na yung nagbiyahe. May dala pa akong maleta. Pero maliit lang naman. Ako nang mag-isa. Pero dahan-dahan lang yung lakad ko. Hindi yung tulad ng lakad ko na lakad kabayo kasi galaw-gaw ako kumilos Noon medyo dahan-dahan lang dahil dun sa sugat. Tapos, nung pagdating dito sa Pilipinas, sinundo na lang ako ng kapatid ko sa airport. Nagbiyahe pa ako 4 na oras Malaysia to Manila. Tapos, 4 na oras din Manila to Nueva Ecija. So, after airport, biyahe na ako ng diretso ng Nueva Ecija. So, okay naman, tapos doon na lang ako nagpagaling sa amin. Siyempre, masarap magpagaling pag kasama mo yung pamilya mo na may mag-aalaga sa'yo. Tapos, di ba, sa probinsya, yung mga gulay-gulay, mas madali kang makaka-recover, madali kang lalakas. Matigas din ang ulo ko. Kasi nung bago ko, nagtsatsangi ako, dati nagbabasar. November ako umuwi, so pinakabalitaan ko pa. Nagbasar pa ako ng December. Nagtinda pa ako. Kasi okay naman Hindi naman siya ganun kahirap na tulad ng inaakala natin. Pero syempre, dobleng ingat lang yung kailangan natin. So, 1 month, makaka-recover ka na sa radical hysterectomy. Kumbaga, makakakilos ka na pero hindi yung galaw-gaw kilos. Parang minimal lang yung kilos mo kasi iingatan mo naman siya na bumuka. So, ganun po. And siya nga po pala, member ako ng isang cervical cancer support group ng kasamahan ng mga kababaihan na nagbibigay ng support sa isa't isa na merong cervical cancer, yung may pinagdadaanan, yung magti-treatment pa. Member po ako noon. Kung may kakilala kayo, pwede nyo silang sabihin, tapos kontakin nyo lang ako. Ilalagay ko po yung link dito sa description box para kung kailangan nila ng support, makakakuha din po sila ng ibang tips. Kasi yun tayo, pagka alam natin, meron na tayo, nagka-cancer, takot na, iniisip natin, mamamatay na agad, di ba? So, yung pong support group na yon para mag-suportahan po lahat po doon. May cervical cancer. Yung iba doon, tapos nang mag-treatment, sila naman yung nagso-support doon sa mga magti-treatment pa para hindi sila matakot sa susunod na treatment at nagbigay din ng tips kung paano yung gagawin sa mga side effects. So, hanggang dito na lang po at salamat po sa panonood at sana hanggang sa susunod. Abangan nyo yung susunod kong video. And sa mga new subscribers ko, thank you po sa mga nag-subscribe and hanggang sa susunod po ulit. Thank you for watching. Bye-bye.